Hello mga friends, this is Teacher D. I am here in Thailand right now. Sa lahat ng mga kababayan ko na nasa ibang bansa din, mga OFW na nasa iba't ibang mga bansa din, magandang araw sa inyong lahat, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung saan man kayo naroon ngayon. So kagigising ko lang, it's very early morning here in Thailand, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko to make a video kasi may nabasa ako, may nakita ako. May napanood akong isang news, no, naka-post siya sa Bangkok Post, na isang parang news agency dito sa Thailand, at nakita ko, nabasa ko na ang Thailand government ay namigay ng 10,000 baht sa bawat isa na Thai na low income, no? Isa individual ito, each Thai na low income, at saka yung mga people with disability na mga Thai people, no? So again, ulitin ko, nagbigay ang Thai government ng 10,000 sa bawat isang Thai na low income na Thai at saka Thai na people with disability. Ngayon, nasa first phase sila ng pamimigay kasi ang target nila na mabigyan na Thai people ay nasa 45 million na Thai na low income and Thai people na people with disability o mga disabled person. So isipin nyo yun, 45 million katao, katay, individual ito, hindi ito per family. It's each Thai na low income at saka Thai na people with disability, 45 million. Ngayon, nasa first phase sila ng pamimigay. Nag-start kahapon, matatapos at the end of this month ang first phase, meaning 15 million ang bibigyan, 15 million ka-Thai people na low income at saka people with disability ang bibigyan ng 10,000 baht each. So mga kababayan, isipin nyo yan, ang Thai government, kung i-multiply nyo yan ng 10,000 baht times 45 million katao, that is equivalent to 450 billion baht ang ipamimigay ng Thai government sa lahat ng mga low income at saka people with disability. Sa pesos yan, nasa mga around 250 billion pesos yan na talagang from the government, ibinigay ng Thai government doon sa kanilang mga Thai people with low income and people with disability. So isipin yun mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino nandyan sa Pilipinas, at mga kababayan ko, mga OFW na nasa ibang bansa, ang Thai government, pinamimigay nila ang kanilang pera sa doon sa mga tao nila, sa mga kababayan nila, sa mga Thai people with low income. Ngunit anong nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon? Imbis na yung pera ng bansa natin, ang pera ng bansang Pilipinas ay ipamumudmod, ipamimigay, or itulong, or ilaan sa mga proyekto na para makatulong sa lahat ng mga Pilipino, anong ginawa ng ating government ngayon dyan sa Pilipinas? 'Di ba? Anong nangyayari? Ngayon sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na totoong nagbenta ang bansang Pilipinas ng almost 25 tons of gold. Tayo yung pinakamarami sa first quarter ng year 2024. First quarter pa lang yan. Hindi pa natin alam kung ilan din na tons ang ibinenta sa second quarter, sa third quarter. First quarter pa lang yan, 25 tons of gold ang nabenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, part daw ito ng strategy ng national government. Part daw ito ng strategy ng ating gobyerno ngayon na magbenta ng 25 tons of gold. Tayo ang pinakamarami sa lahat ng bansa. Yung ibang mga bansa, ginagawa nila talagang nag-iimpok sila ng ginto. No? Ang kanilang mga bansa, nag-iimpok ng ginto. Pero, ang Pilipinas ay nagbebenta ng ginto. Ano nangyayari sa Pilipinas? Mga Pilipino, gising na po tayo. Gising na po tayo. At hindi lang po yan. Diba, nakita natin noong nakaraan na ang PhilHealth mismo, inamin na 90 billion pesos, isipin niyo yan, 90 billion pesos na contribution ng mga Pilipino sa PhilHealth na hindi nagasto, unused funds ng PhilHealth. Galing yan sa atin ng mga contribution, galing yan sa mga maliliit na mga Pilipino na sa mga sweldo kinakaltas ang PhilHealth para may contribution kasi ano yan compulsory yan. Talagang mandated by the government yan na lahat ng mga Pilipino na nagsisweldo ay magbibigay ng PhilHealth contribution talaga. So lahat yan, galing yan sa atin lahat ng mga mamamayang Pilipino, mga maliliit na Pilipino. Basta may sweldo ka, ay kinakaltasan ka ng PhilHealth
At natutuwa din tayo na nakapagbibigay tayo ng contribution sa PhilHealth kasi kung anong mangyayari sa atin, kung may mga medical issues tayo, health issues tayo, ay pwede tayo makapag-hospital na supposedly, yun sana ang mangyayari, yun ang iniisip natin, and yun ang akala natin na kung magkakasakit tayo, magkakaroon tayo ng mga medical issues or health issues, ay may mapupuntahan tayo mga hospital na hindi tayo mamumblema sa gasto kasi meron tayo contribution sa PhilHealth. Pero anong ginawa ng national government? Unused fund, meaning hindi nagamit na funds ng PhilHealth na 90 billion pesos, isipin nyo yan, na supposedly ibibigay yan sa lahat ng mga hospital, sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong medikal sa ating mga Pilipino, especially sa mga naghihirap na walang kakayanan na maipagamot ang kanilang mga sarili. Supposedly, yung 90 billion pesos na yan ay maipamamahagi yan sa lahat ng mga Pilipino. Pero anong ginawa ng national government? Anong sabi ng nakakataas sa PhilHealth? Ako'y isang hamak na empleyado lamang at napag-utusan ako ng nasa posisyon, na nasa top posisyon ng national government, na ang 90 billion na unused fund ng PhilHealth ay ibalik sa national government. Saan na ngayon yung 90 billion na yan, mga Pilipino, mga kababayan ko? Mag-isip po tayo, gising na po tayo. Kailangan mamulat na po tayo. Saan ang 90 billion na yan? Naramdaman ba natin yan? Naitulong ba yan sa atin? Lahat na ibalik ba yan sa mga Pilipino na siyang nagbigay ng contribution na yan, ng 90 billion na yan? Saan ngayon napunta sa mga bulsa ng kung sino mang mga nasa taas ngayon? Magising na po tayo. Hindi na ito usapin ng kulay ng politika. Meron tayo, kanino tayo sumusuporta, kung saang panig tayo. Usapin na ito ng mga maliliit na Pilipino na supposedly tayo ang nabibiyayaan, tayo yung nabibigyan ng tulong mula sa gobyerno, mula sa mga ipinamibigay natin na contribution, binabayad natin na contribution, lalo na yan sa PhilHealth na yan. Saan napunta? Ibinalik sa national government ang 90 billion na funds na yan, unused funds. So sino ngayon ang nag-enjoy sa funds na yan? At isipin ninyo, ang daming pwedeng gamitan ng pera, ang PhilHealth na yan. Ang dami kayong mga Pilipino na sobrang kailangan ng tulong, especially dyan sa pag-hospital, panggamot. Hindi ba nila nakikita na sobrang daming mga Pilipino, mga kababayan natin ngayon ang namamatay dyan sa mga public hospital dahil walang perang pambayad, walang perang pangtustos sa kanilang mga sakit, sa kanilang mga maintenance, sa mga gamot? Bakit nagkaroon ng unused funds na 90 billion, sobrang laki? At bakit ibinalik doon sa national government? Dapat sana binili nila ng mga gamot yan. Hindi ko alam kung ano ang pamamaraan ng PhilHealth na yan, pero in my simple understanding, yung 90 billion na yan, pwede mo yung ibili ng mga gamot or isupply mo yan doon sa mga may sakit, especially sa mga public hospitals. Mga equipments, ibili mo yan, ipamumudmud mo yan sa lahat, i-divide mo yan sa lahat ng mga hospital sa nangangailangan. Ang daming nangangailangan. Bakit may unused funds? Diba, Pilipinas, mga Pilipino, mga kababayan ko, gumising na po tayo. Nandito ako ngayon sa bansang Thailand at yung government nila dito ay namimigay ng 10,000 baht. Ang 10,000 baht, nasa 17,000 pesos yan siya sa bawat isang Thai na low income at saka people with disability. Thai people with disability or mga disabled person nila dito. Hindi ito per family, per person, per individual. Isipin nyo yan, ang target nila is 45 million ng kanilang population na 45 million ay mabigyan ng 10,000 baht each. Ngayon, nasa first phase na sila, tatapusin nila yung first phase nila na 15 million ka-Thai people ang mabibigyan ng 10,000 baht each. Isipin niyo yan, ganun mag-isip ang government nila, ibalik nila sa tao, sa mga nangangailangan. Hindi ko sinasabi na hindi corrupt ang Thai, hindi ko sinasabi na perfect ang Thai government, pero sinasabi ko lang na nag-iisip sila kung anong maitulong nila sa Thai people. Kasi nandito ako sa Thailand ngayon ilang months na at nakikita ko talaga na talagang nagpupursige ang government nila na to elevate their people para magbigyan ng maginhawang kabuhayan, magbigyan ng magandang buhay ang kanilang mga tao dito, ang kanilang mga Thai nationals. Diba? Makikita mo yan sa infrastruktura nila, meron silang magandang subway system, may train system sila, yung transportation system nila ang ganda, yung kanilang mga binibuild na mga
mga skyways, kung ano-ano pa, mga buildings nila, yung mga hospitals nila, at kung ano-ano pa, yung kanilang education system dito, ang kanilang eskwelahan, ang public school system nila, ang elementary, libre lahat yan. Sa libre lunch, libre ang pagkain ng kanilang mga elementary students. Meron silang milk every morning talaga yan. So, hindi na mag-iisip ang kanilang mga parents kung ano ipapakain nila sa kanilang mga anak. Kasi kapag nasa school, libre ang pagkain, libre ang bag, uniform, lahat ng bags, sapatos, mga gamit sa school. Sino nagbibigay? Ang government. Lahat ng estudyante, pati sa high school, government lahat ang nagpo-provide. Ganun sila. Hindi ko sinasabing hindi corrupt ang Thai government. Hindi ko sinasabing perfect sila. I don't know. Siguro kung may corrupt man, meron talaga yan. Pero ang sinasabi ko lang is hindi nila kinakalimutan talaga ang tao na bakit merong government, bakit merong mga naihalal na mga posisyon dyan, ay para ang una nilang iisipin ay kung paano matulungan ang mga kababayan nila. Ganun mag-isip dito. Hindi ko alam sa ibang mga country, pero I'm sure ganun din sa ibang bansa. Sa mga kababayan ko, ng mga OFW na sa ibang bansa, alam ko, nakikita ninyo kung gaano nila tinutulungan ang kanilang mga kababayan dyan. No? Ang kanilang mga tao dyan sa kanilang bansa. Talagang binabalik nila sa kanilang mga mamamayan ang tulong. Kung anong pwedeng maitulong na government, ibinabalik nila. Pero ano nangyayari sa Pilipinas? Baliktad. Baliktad na baliktad talaga. Kung anong pwede kong gawin na mahuthutan ko ang Pilipino, manakaw ko itong lahat ng mga pera, itong mga pera ng bansang Pilipinas ay maibulsa ko. Ganun mag-isip ang ating mga politiko dyan. Ang ating mga inihalal dyan sa Pilipinas. Ganun, baliktad na nangyayari dito sa ibang bansa. Tingnan mo yung mga congressman ngayon na grabe maka-question dyan sa budget ng ating Vice President, Office of the Vice President. Sobra iniipit nila, di ba? Ilang porsyento ang kinaltas nila. Imbis sana ay tulong na yun ng Office of the Vice President para doon sa mga mamamayan na lumalapit sa ating Office of the Vice President, ay wala na kasi kinuha na nila, kinaltas na nila. Pero tingnan mo yung lifestyle ng mga congressman na yan. Yung sa House of Horror na yan. Yung mga buwaya na nandyan sa House of Horror na yan. Diba? Nakaka-afford sila ng mga relo na worth millions, mga bags, at kung ano-ano pang mga luho na mga worth of millions of pesos. Saan galing ang pera na yan? Diba? Pera ng bansang Pilipinas yan. Pera ng mamamayang Pilipino yan. Pero ang goal nila is paano nila huthutin yung mga pera na yan, ibulsa nilang lahat. Kabaliktaran sa mga nangyayari sa ibang bansa. Mga Pilipino, gising na po tayo, magising na po tayo. Imulat natin ang ating mga mata. Nakikita na po natin, harap-harapan na tayong pinawalang hiya ng mga tao na ito. Ito mga politiko na inihalal natin, na akala natin ay maipagpatuloy ang magandang buhay, ang magandang pagbabago sa Pilipinas, ngunit baliktad. Ninungudngud na yung mga nguso natin sa putik talaga. Talagang tinatapak-tapakan na tayo harap-harapan. Mga walang hiya talaga. Ang harap-harapan na tayong ninanakawan. Kita nyo yan? Ang gold natin na reserve ay ibinenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas kasi part ng strategy. Anong strategy? Ang unused funds ng PhilHealth, 90 billion, ibinalik sa national government. Sino nag-i-enjoy ngayon? Pa-concert lang yung mga nag-i-enjoy ngayon dyan. Pero ang mga mamamayang Pilipino, mga maliliit na Pilipino, mga naghihirap na Pilipino ay lalong naghihirap. Pero yung mga buwaya na nandyan sa House of Horror, yung mga oligarchs na naman, yung mga drogista na naman, ang krimen na naman ay lalong tumataas na naman ngayon. Lalong naghihirap ang mga Pilipino. Hindi pa po ba tayo magigising sa ganun na mga balita na naririnig natin? Yun lang yung mga nalalaman natin kasi yun yung mga nahahalungkat ngayon. Yun yung mga nasilip, mga nakita. Yun lang yung mga nakikita natin, yung mga reserve gold na nabenta, unused fund ng PhilHealth. Ang dami pa yan, hindi lang nakakalkal. Ano pa kaya ang malalaman natin sa mga susunod na araw? Ilang bilyong pesos pa kaya ang mga naibulsa ng mga buwaya na ito? Ngunit grabe ang kanilang panggigipit sa Office of the Vice President. Sinabi na ng COA na walang deficiency. Walang deficiency ang Office of the Vice President. Tapos ngayon, ginigipit nila ang budget at talagang kinaltas nila ang budget. Mga buwaya talagang sukdulan ng kademonyuhan itong mga nailuklok natin sa posisyon. Lalo na itong mga kongresista na ito, na akala mo kung sino.
kung sino makapanggipit, sila ngayong grabing pambubulsa ng budget. Tingnan niyo yung lifestyle nila. Sa mga kababayan ko, ito no, para hindi ko mapigilan talaga na mag-record ang video na ito. Ito, galing lamang sa isang ordinaryong Pilipino, isang hamak na OFW lamang na nagtatrabaho at talagang nagsusumikap dito sa ibang bansa. Nandito ako ngayon sa bansang Thailand at alam ko sa mga kababayan ko din, mga kabayan ko na nasa ibang bansa, mga OFW din na naghihirap dyan. Sana po ay mamulat ng ating mga mata, lalo na sa mga Pilipino na nandyan sa Pilipinas ngayon na naghihirap. Imulat na po natin ang ating mga mata. Gising na po tayo. Pilipinas, gumising na po tayo. Hindi na ito usapin na kung ano man ang kulay natin sa politika, sino ang sinusuportahan natin. Usapin na ito sa laban natin ng mga Pilipino. Winawalang hiya na po tayo ng mga nakaupo. Dapat alisin na natin yung nakatakip sa ating mga mata, gumising na po tayo bago mahuli ang lahat po. Talagang naghihirap na ang bansang Pilipinas. So, yun lamang po ang aking munting mensahe ngayon. Sana po ay kahit papaano ay maiparating ito sa mga kababayan din natin na gustong magsalita pero walang kakayanan na magsalita, maibahagi ang kanilang mga boses. Gumising na po tayo, Pilipinas, gising na po. Pilipino, gumising na po tayo. So, yun lamang po. Maraming salamat at hanggang sa ating next video.